Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating paksa ngayon ay ang pre-trial ni Digong sa September 23. Ano nga ba ang mangyayari sa September 23 sa pre-trial ni Digong? Well, positive ang kampo ni Digong dahil meron silang na-hire na isang napagagaling daw ito na attorney ng Europe. Ito si Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng kampo ni Digong. Ito ang sanhi kung saan ay tumalsik si Medial Dia at si Harry Roque dahil sa medyo hindi kampante si Sara Duterte. Kung si Nicholas Kaufman ang sanhi kung saan ay natanggal sa team ng legal counsel si Medial Dia at Harry Roque dahil meron sariling grupo itong si Nicholas Kaufman na magagaling daw na mga attorney, sabi ni BP Sara. Kaya talsik si Medial Dia, talsik si Harry Roque sa legal counsel team ni Sara Duterte dahil sa ito nga ang nakuha nila, si Nicholas Kaufman. Well, meron tayong video dito courtesy sa atin ng Pinoy Historiador, atin panoorin ngayon na. Kilalanin ang tatayong legal counsel ni Duterte. Ano nga ba ang aasahan natin sa darating na Setyembre kung saan nakatakda siyang litisin? Ang nakatakdang pagdinig ni Duterte sa September 23, 2025 ay bahagi ng pre-trial stage ng ICC. Sa yugtong ito, tutukuyin ng mga hukom kung may sapat bang ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya. Ang prosesong ito ay napakahalaga dahil dito malalaman kung ang mga paratang sa kanya ay may matibay na batayan upang dalhin sa trial phase. Sa hearing na ito, maaring hamunin ni Duterte at ng kanyang legal counsel ang ebidensya ng prosekusyon at maglahad ng sarili nilang ebidensya. Ito, napakaganda talaga ang trial ng ICC, no? Napaka-fair. Kasi dito sa pre-trial ay kung mapatunayan ang kampo ni BP Sara at nitong si Nicholas Kaufman, mapatunayan na walang sala si Duterte, si Digong, ay hindi na matuloy ang second phase or itong trial proper ng korte ng ICC at pwede nang makauwi si Digong. Kung yan ay kanilang mapanalo ang first phase, itong pre-trial kung saan dito ay ilalahad ang mga ebidensya at kung sabi ko nga kanina mapatunayan na inosente si Digong, ay pwedeng hindi na pupunta sa second phase or second stage ng paglilitis. Kaya yan ang maganda sa ICC, napaka-fair ng trial ni Digong. Hindi katulad sa atin dito na pwedeng lutong Macau na eh. Pwedeng kangaroo court, pwedeng madaliin, di ba? Pwedeng shortcut. At doon ay napakaganda dahil meron pang, kapag halimbawa natalo si Digong sa second phase, sa second stage, natalo si Digong doon, ay pwede pang sa third phase, third stage, ay pwedeng mag-apila ang kampo ni Duterte. At kung mapaniwala nila ang korte, ay pwedeng mapawalang sala pa rin si Digong. Pero hindi ganun kadali dahil may rights din na mag-apila ang kampo ng mga biktima. Kaya dalawang appealing group, dalawa ang mag-apila na grupo. Yung natalo at kung medyo kakatigan ng ICC ay pwedeng ano na naman ang mga biktima ng EJK. Pwedeng mag-apila. Kaya hindi ganun kadali pero napaka-fair ng trial. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng Pinoy Historiador. Upang ipakita na siya ay inosente at walang nilalabag na karapatang pantao. Ibig sabihin lamang, may mahaba pang oras at panahon ang kampo ng dating Pangulo para maghanda at magtipon ng mga angkop na depensa. Kung sakali kasi na sapat ang ebidensya upang idiin si Duterte, ililipat na siya sa trial chamber. Ayun. Kung saan magsisimula ang mas detalyadong paglilitis. Subalit, alam nyo ba na habang naghihintay ng formal na paglilitis,
may opsyon ang dating Pangulo na humiling ng pansamantalang pagpapalaya mula sa pagkakakulong. Interim release. Gayunpaman, ito'y hindi magiging madali. Kinakailangan niyang patunayan na may pangbihirang mga pangyayari upang bigyang katwiran ito. Halimbawa, maaring gamitin ni Duterte ang kanyang kalusugan bilang dahilan. Ngunit kailangang patunayan niya na tanging sa Pilipinas lamang siya maaring magpagaling. Ang ICC ay kilala bilang mahigpit pagdating sa ganitong mga kahilingan. Ito yung tinatawag na interim release, ang pansamantalang kalayaan. Pero ayon sa kondisyonis ng ICC ay hindi pwedeng dito sa Pilipinas magpagaling si Digong. Dapat ay doon lang sa loob mismo ng Netherlands, ang Dahig, at hindi nga siya pwedeng lalapit sa airport. Hindi rin siya pwedeng lalapit sa mga daungan ng barko. Ibig sabihin ay wag siyang lumabas ng bansa. Di ba napakahigpit? Pero merong ding isang kondisyonis na kapag may nakita ang ICC judges na opensiba galing sa grupo ni Digong, ay hindi na matuloy, hindi na pagbigyan ng interim release or pansamantalang kalayaan. At hindi na nga matuloy ang interim release na yan dahil mismo Facebook at Twitter nitong nitong presiding judge na babae, yung naka-eyeglass. Yung kanyang Facebook, Twitter at pati ang ICC website ay pinasok pala ng mga supporter ni Digong at nagpo-post doon ng mga very negative at very offensive na mga artikulo. Kaya nagagalit sa kanila itong presiding judge na ito. Ang tapang pa naman ng mukha. Kaya wala nang interim release si Digong kasi meron silang nagawang kasalanan ang supporters ni Digong. Ayon sa mga eksperto tulad ni Joel Butuyan, ang agwat ng panahon ay mahalaga upang maihanda ng depensa ang kanilang mga argumento. Sa ilalim ng mga patakaran ng ICC, obligado ang prosekusyon na ibahagi hindi lamang ang ebidensyang laban kay Duterte, kundi pati na rin ang mga pabor sa kanya. Ito ay isang pribilehiyong hindi karaniwang ibinibigay sa lokal na korte sa Pilipinas. Ayan, napakaganda talaga ng korte sa ICC dahil parihay, patas, fair ang trial. Parehong magbigay ng mga ebidensya ang parehong kampo. Kaya yung mga nagsasabi na one way lang daw yung paglilitis sa ICC, isang panig lang daw, one-sided, ay hindi tama yon. Hindi, wag mo na munang i-data. Wag mo nang isama yun. Timbangin mo lang kung ilan. Kumain ako baka biglang ako. Itong nasa balita. Kaya nga international court yan eh. Kasi ang mga batas dyan ay kuha sa batas ng iba't ibang bansa sa Europe. Yung tinatawag na Rome Statute. Doon kinukuha yung batas ng ICC. Kaya napaka-fair ang trial. Well, balik tayo sa video courtesy ng Pinoy historiador. Kaya't nagiging mahalaga ito para sa kampo ni Duterte upang maipakita ang kanilang panig. Alam niyo ba mga kahistoryador na isang mahalagang aspeto ng depensa ni Duterte ay ang pagkuha nila kay Nicholas Kaufman bilang lead counsel. Ang kanyang presensya ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kampo ni Duterte sa pagtatanggol laban sa mga paratang. Pero sino nga ba itong si Kaufman? Okay, sino nga ba? Ako muna ang sasagot mga kababayan. Si Kaufman ay pwedeng kaibigan ng kampo ni Duterte at pwede rin kalaban yan. Hindi kasi natin nababasa kasi European Europe yan. din kasi taga-Europe. Sa kwentong mga legend, yung tinatawag na Trojan horse, di ba? Nagregalo ang kalaban ng kabayo na kahoy na malaki at ang laman pala noon ay mga sundalo na galing sa Greece. At ang nangyari, napasok yung impenetrable castle ng mga Trojans. Sa madaling salita, ang Trojan War, ang Trojan horse ay isang patibong. Isang patibong.
Sino nga ba ang nagrekomenda kina Duterte ICC din. kay Nicholas Kaufman? ICC Ang din. mga ICC judges, ang taga-ICC ang nagsabi na meron kaming magaling na attorney na hindi na membro ng ICC, kaya pwede niyong kunin. Number 1 yun na attorney, European, galing sa Great Britain. Kaya ito ngayon, di ba? I-analyze niyo mga kababayan. Friend or foe, Trojan horse nga ba ito? Sa tingin ko kasi hindi kasi ang European justice ay hindi nila tinutuwid ang mga baluktot. Kung ano ang baluktot, ayun talaga yun. Hindi katulad sa Pilipinas na babayaran lang yung judge, babayaran yung attorney, ay pwede nang gawing tama ang mali. Sa Europe ay iba ang hustisya. Hindi ganun ang pag-iisip ng mga European. Matuwid yung ano nila, matuwid yung sistema sa justice. Kaya sa tingin ko, kahit ano pang gawin na ebidensya nila Digong, kasi overwhelming talaga ang ebidensya galing sa mga biktima. Nariyan si Mato Bato, Las Cañas, mayroon pang darating na ibang witness. At mismo, number 1 na ano diyan, sabi ng mga taga-ICC, number 1 na ebidensya ay yung mga sinabi ni Digong na pag-amin na siya ay pumatay. Ang kanyang mga general ay mga commander ng EGK, ng DDS, death squad. Sabi niya kay Bato, ikaw Bato, death squad ka rin, pati yung iba. Kaya yun na pananalita ay na-record na yun ni Trillanes. Nasa kamay na ng ICC. Kaya overwhelming talaga ang ebidensya. At tingin ko ay prediction ko mga kababayan, tandaan niyo ang prediction ko, ay mahatulan si Digong ng sentensya. Hindi ito life imprisonment kasi matanda na siya. Bibigyan lang siya ng maximum of 30 or 20 years in prison. Ayun, at pwede pa siyang makalabas. Pero naka-wheelchair na kasi 80 na siya ngayon, plus 30 or 20. So centennial na siya, meron na siyang ma-receive na kay PBBM, di ba? 100,000. Na cash gift. 100,000. Kapag centennial, tama, paglabas niya, happy centennial ang isa sa lubong sa kanya.